Minsan pa, magandang gabi po mga kapatid. Yes, the Lord is faithful. Yan, amen. So, tayo po'y nakikigalak. Hindi man ito yung araw ng araw ni Danilo, pero ngayon celebrate ang araw ni Danilo. At tuloy nga po, salamat sa pag-welcome po sa tahanan nila. And daligaw sa gawain ng Panginoon. Papurihan po natin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Kaya wala tayong ibang tatawag, wala tayong ibang pinapanghal, ilalagwaran, ito yung pangalan lamang po ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Kung paano pinagaling ng Panginoon yung bulag upang makakita at nagsabi sa kanya, Panginoon, anong gusto mo? Sabi niya sa bulag. At sabi ng bulag, Panginoon, gusto ko makakita. At ibinigay nito ang paningin sa kanya. Ang pangyayaring po yun, unang pagmulat niya ng mata, nakita niya agad ang Panginoong Jesus. Amen? So wala tayong ibang titignan, kundi ang Panginoong Jesus po, ating Panginoong pinaglilingkuran. Hallelujah. Sambahin natin, papurihan ang pangalan ng Panginoon. Tayo po pumalakpak, umawit. Sumba. Sama-sama umawit. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land. That only can see the truth and know He is the way to heaven. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land. That only can see the truth and know He is the way to heaven. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. Step by step, moving forward, little by little, taking ground. They'll prepare the powerful weapon, strongholds up, tumbling down and down and down. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land. Let me see the truth and know He's the way to heaven. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. Step by step, moving forward, little by little, taking ground. Every breath, strong, strong, tumbling down and down and down. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land. You're only to see the truth and know He's the way to heaven. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see Jesus, want to see Jesus, want to see Jesus lifted high. We want to see Jesus, want to see Jesus, want to see Jesus lifted high. We want to see Jesus, want to see Jesus, want to see Jesus lifted high. Hindi ka, Panginoon. Ang itinataas ko po, mayroong pangalan Panginoon. Ikaw po maghari, Panginoon Diyos, pangunahan kami, Panginoon, patuloy, Panginoon, maranasan ba ng presensya, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Purihin ka sa gabi nito. Maraming salamat, Panginoon, na kami po ay muli niyong iningatan sa pagdako dito po sa tahanan ng Maratang Family, Panginoon. At sa mainit nilang pagtanggap sa amin, Panginoon, purihin ka sa dakilang pangalan. Patuloy na pagpalain niyo po ang pamilyang ito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, pangalan ni Jesus. Lord, maging kaluguran nga po sa inyo ang gagawin naming pagsamba at mga papuri pa. Ang tanging ngalan niyo lamang po ang aming maitaas. Ano mang
ano man mga naging problema kanina kahapon ay wag po naming madala dito, Panginoon. Kundi, Lord, manahan po sa amin ang inyong banal na spirito at patuloy na maranasan po namin ang inyong pagsama. Lord, alam namin ano man yung mga naging challenges, yung mga nakaraan, alam namin, Lord, pinagtagumpay mo na ito. Dahil ikaw yung Diyos ng katagumpayan patuloy. Kaya maraming salamat, Panginoon. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Maraming salamat. Lord, sa mga gagamitin mo, Panginoon, yan, sa buhay nga po nila Pastor, nila Jobin, Lord, patuloy na pagpalain po sila. Lord, maging kay Sister Lauren, siyang exhorter sa gabi ito. Patuloy na itago niyo po siya sa iyong banal na likuran. At patuloy na maging channel of encouragement yung kanya pong ibabahagi, mga salitang kanya pong inihanda, Panginoon. Alam namin, Lord, may malaking pagbabagong magaganap, Panginoon, once na kami po ay nakakarinig po ng inyong mga salita. Kaya naman salamat, Panginoon, sa mga ginagamit mong mga tumatayo, Panginoon, upang ang mga salita mo ay patuloy na ma-spread sa amin at maging madala po namin ito hanggang sa aming tahanan, Panginoon, maging sa aming mga kapitbahay. Kaya salamat po sa mga kapatiran pa, Panginoon, na napadako pa lamang dito, Panginoon. Sila man ay nagko-commute, Lord, ang iyong banal na ang iyong selyuhan nyo nga po sila ng inyong banal na dugo. At muli, makarating po sila rito na nandun po yung kaligtasan. Maraming salamat po, Panginoon. Ang gawain ito ay para sa iyo. Kaya ang aming puso't isipan, ihanda nyo nga po ito, Panginoon. Walang maging balakid, walang maging istorbo, wala kahit ano, Panginoon, na mangliling lang sa aming isipan. At itinatakwil namin ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Walang gagambala kahit ano man sa aming isipan. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na aming natanggap, Panginoon. Mula kaninang umaga, kaninang tanghali at hanggang sa mga sandaling ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Purihin ka, patuloy na kami po ay inyong ibaba, habang ikaw po ay patuloy naman namin itinataas, Panginoon. Itatanghal po namin ang inyong pangalan, Panginoon, sa pangalan lamang ng inyong anak na si Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Salamat po sa salita ng Panginoon Diyos sa ating kalakasan. Sa aklat po ng Juan, kabanatang 16, talatang 23, hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon, ang wika po ng Panginoon Jesus. Tandaan ninyo anong mangingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay bibigay niya sa inyo. 24, hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Tunay nga po, bawat sa ating may dadalang mga panalangin, dadala tayong mga pagsusumamo sa Panginoon. Tunay nga po na ito natin sa Panginoon, ang ating mga dalahin, kabigatan, pagsubok. At tunay nga po, siya po yung Panginoon Diyos ang bibigay sa atin ng kapayapaan at kasagutan po. Ano man po mga kabagabagan natin naranasan, tunay nga po may sagot ang Panginoon Diyos sa kapayapaan at kaayusan. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon Diyos, tayo po lumapit sa Panginoon. As we sing this song, Draw Me Close to You. Hallelujah. Worship your name, O Jesus. Let's sing. Draw me close to you. Never let me go. Never let me go. I lay it all down again. I lay it all down again. To hear me say that I'm your friend. To hear you say that I'm your friend. Lord Jesus, you are my desire. My desire. No one else will do. No one else will do. There's nothing else to take your place.
nothing else will take your place. Feel the warmth of your embrace. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Lord, bring me back to you. Help me find a way. Bring me back to you. Church, let's worship the Lord. You're all I need. You're all I want. You're all I want, Jesus. you're all I ever needed. Again, you're all I want. You're all I want. Lord, help me know you are near. Help me know you are. Let's sing it again. You're all I want. You're all I want. Yes, Jesus, only you. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Let's sing it again. Draw me close to you. Hold me close to you. Lord, never let me go. Lay it all down again. And lay it all down again. To hear you say that I'm your friend. Hallelujah. You are my desire. You are my No desire. one else will do. No one else will do. There's nothing else to take your place, Lord. There's nothing else to take your place. Feel the warmth of your embrace. Feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Lord, bring us back to you. Help me find a way. Bring me back to you. Hallelujah. Worship the Lord. You're all I want. Yes, Lord. We want you. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are here. Sing to the Lord, you're all I want. You're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Tayo bumawag sa Panginoon Diyos. Sabihin natin, you're all I want. You're all I want, Lord. You're all I want. Patuloy natin sabihin sa Panginoong Jesus, you're all I need. You're all I ever Siya'y nakikinig need. sa ating mga pag-aawitan bilang panalangin. You're Lord Jesus, sinaming dalangin, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Help me know you are near. Sing it again, you're all I want, Lord. You're all I want. Siyang tunay, Panginoon. Kailangan ka ng aming mga buhay, Panginoon. All I
you are here. Help me know you are here. Resting in love, such we worship you in this place, oh Lord. Your presence is here. Move in our midst, oh Lord. Say the word, Jesus. Your name, you are there, oh Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Here's our prayer. May God bless and share. For Jesus we worship you. Hallelujah. Magnify your name. Thank you, Lord. Thank you for your presence. Lord. Hallelujah. Panginoong Jesus, tunay nga po, wala kami ibang sinasamba, inaawit ang Panginoon. Sabi niyo po, Panginoon Diyos, sa mundo may kaguluhan, Panginoon Diyos. Maraming mga bagay ang hindi tiyak, Panginoon, ngunit sa pangalan mo, Panginoon, sa presensya mo, Panginoon Diyos, pag kami nagkasiwala, Panginoon, nandun lagi, Panginoon Diyos, ang katugunan, Panginoon Diyos, nandun lagi ang kaayusan, Panginoon Diyos, may kasiguraduhan, Panginoon Diyos, sa banal mong presensya, Panginoon. Hallelujah. We want to be in your presence always, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon Diyos, tanggapin niyo po ang aming mapag-aawitan bilang handog namin buhay sa pangalan mo, Panginoon. Papuri, pagsamba, pagdakila, Panginoon Diyos, pagkilala sa banal mong pangalan, Panginoon Diyos, kahit saan man kami naroon, Panginoon. Itataas namin banal mong pangalan, Panginoon Diyos. Papuri, pagsamba, tanging sa iyo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Palakpakan natin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Pagiging ka, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord is faithful. Amen. Yan, ang ating Panginoon ay palaging tapat sa atin. Dahil magkaminsan tayo ay naging tapat. Amen po ba doon? Amen. Yan. So, glory to God. Nakilala natin siya. Yan. Bago po ako magsimula, nais ko pong matanong, nais po akong itanong sa inyo. Yan. Sino na po ba dito yung naglilingkod ng more than 10 years? Ibig sabihin, nagsiserve kay Lord. Maging yan man ay sa Praise and Worship Ministry, sa CBF, yan, sa Mission, yan, ano pa ba, intercessors, sa ating ushering, yan, sige po. Taas nga po yung kamay ng more than 10 years na. Yan, tanongin natin si Ate Anses, bakit ba natagalan ang more than 10 years ng paglilingkod? 10 years na pala yun. Because of Because of the love of the Lord. love of the Lord. Si Ate Josie naman, Now, yan, copy-paste. Dapat may iba si Sandra. Dahil sa biyaya. Yan. Marami, di ba? Marami po tayong mga dahilan kung bakit po tayo nagpapatuloy. Yan, for 25 years ng existence ng ating church. Ayan, alam ko po na tayo po bilang mga anak niya, tayo po bilang miyembro ng ating iglesia ay nagtutulong-tulong, di ba? Sabi nga, bawat isa ay kailangan ng bawat isa. Amen po ba? Hindi po pwedeng lahat ay intercessor, hindi naman po pwedeng lahat ay nasa mission, hindi po pwedeng lahat ay nasa praise and worship, at hindi din naman lahat ay nasa pagtuturo o sa ating Sunday school. Ano po? So, pinamagatan ko po itong never quit, going beyond self. Yan, it's freedom with purpose and accountability. Tama po ba yan? Alam po ba natin ang ating layunin at accountable po tayo
sa bawat ministry na atin pong pinaglilingkuran. Amen po ba na ating ginaganapan? Yan. Yan, nilagay ko po dyan. Keep going from purpose to service and love in action. Dapat po nagpapatuloy. Hindi po sa simula lang na katatanggap mo lang si Lord, yan. Ay, ang ganda dun sa praise and worship pa. Yan, lagi nasa harapan sila. Pare-pareho pa sila ng damit. Ay, gusto ko dun. Yan, no? Kailangan po yung layunin natin kung bakit po tayo naglilingkod, maliwanag po yun sa bawat isa sa atin. Ano pa? Yung paglakad natin, syempre sa banal na espiritu, at sabi nga, nandoon dapat yung ating perseverance sa paggawa ng mabuti. Amen po ba? Yan, kaya po tayo nagpapatuloy. Ang atin pong talatang pagsasalu-saluhan ngayong gabi na ito, yan, sige po, sa lahat po na may mga Biblia, pakibukas po natin sa Galatians 6, verse 9. Kahit ano pong salin yan, tayo po tayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Galatians 6, verse 9. Sige po. Tayo pong lahat ay nakita na po ba? Amen. Amen. Ayan. Sa mga wala pong Bible, Ngalet. Walang Bible. You read na lang. No. Sige, sabay-sabay po tayo. Go! Kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani, hindi tayo magsasawa. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo ngayong gabi na ito na aming pagsasalu-saluhan. Tunay nga po, Diyos, na higit kanino pa man, ikaw po ang mapagpala. Tanging ikaw lamang maitaas habang kami na iyong mga lingkod ay patuloy niyo pong ibinababa. Mangusap ka, Banal na Espiritu, sa bawat isa sa amin na mabuksan yung aming mga puso't isipan sa katotohanan ng iyong mga salita. At nawa ay patuloy po sa aming espiritual na paglago ang aming matututunan sa gabing ito. Salamat, Panginoon, salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. Ayan, wala na yung magic na libo. Ako ba? Ayan. Ano? Ayun sa baba. Ayan, ano nakikita natin sa picture? Pagod na si Mother. Wala na siya kakayat yung kao. Ay, sabi ko. Yan, di ba? Ang dami pang nagkalat sa paligid, hindi na kinaya ng mother. Nakakatulog na siya. Yan. So, yan. Meron po tayong 3 questions. Bakit hindi natin kinakailangang magsawa o pagod? Yan. Tanong mo nga sa katabi mo, pagod ka na ba? Ang lakas na kami ni Abilina. Ayan. Ano yung kasunod na tanong? Bakit ka naman pagod? Ayan, bakit ka napagod? Ano yung ikatlong tanong? Paano naman maibsan ang pagod? Paano maibsan ang pagod? Mga natanong niyo na po ba yan minsan sa sarili ninyo? Pagod na ba ako? Yan, di ba? Sa dami ng mga ginagawa. Pero sabi nga, hindi po tayo dapat manghinawa sa paggawa ng mabuti. Yan. Yun. Ang sabi po dito, ang pagod ay normal. Amen po ba? Amen. Siyempre, di ba? Bahagi ito ng nararamdaman kung, ano daw po? Meron kang ginagawa. Ang hirap siguro mapagod nang wala ka namang ginagawa, no? No, nakakapagod naman, wala akong ginagawa. Meron bang ganon? Yan. So, ito po yung sa principle ng sowing and reaping. Kung ano ang iyong tinanim, ito ay iyong aanihin. Yan. So, bakit ka nga ba napagod? Yan. So, sabi po doon sa ating talata na, di ba, huwag ninyong akalaing
Ayan, sa verse 7, sabi dyan, huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Amen po. Kahit na may sinasabi tayong mga grafting na dinudugtong-dugtong, di ba? Siyempre, pag ang tinanong mo ay palay, ang bunga nito ay palay din, hindi po pwedeng maging mais. O kaya gusto mo naman, palay ang tinanim mo, agad-agad magbubunga ng pera. Amen po ba? Hindi po ganon. Yan. Ito po yung mga examples o halimbawa ng paggawa ng mabuti para hindi po tayo yan nanghihinawa sa paggawa. Number 1, sabi dyan, yung pagtulong sa kapwa na nandoon po yung talagang bukal sa ating kalooban. Naranasan na po ba natin yun na minsan napapagod ka na, pero mas kailangan pa nitong tao na to ang tulong mo. At pag binigay mo yon, di ba, nare-restore din yung kalakasan na nawala sa iyo. Amen po ba doon? Nakaka-relate po ba kayo na nagawa nyo na po yun na magkaminsan pagod ka na, pero kailangan pa rin ng kapwa mo o ng kapatid mo ang iyong tulong ay pag naibigay mo yun sa kanya, alam mo yung kahit ano yung kapaguran mo, nawawala. Pag nakita mong nasiyahan siya, yun po yung isang halimbawa ng paggawa ng mabuti. Yan. Sunod po, sabi dyan, bearing one another's load. Magkaminsan talaga, di ba, pag tayo ay, pumupunta sa church, parang feeling natin ito yung dito na unload kung ano man yung meron tayong daladalahin. Ano po, di po ba, naranasan po ba natin na pag tayo ay may ka-prayer partner at nasabi po natin, sabi nga na ilabas mo yung sama mo ng loob dahil kailangan mo yung panalangin niya para sa iyo, di po ba nakakagaan po yun ng kalooban? Amen po ba doon? Yan. At ito po yung fulfillment po ng Christ law na kung saan nandoon yung dabayan. Ito pong Galatians chapter 9, sabi nga, ang title po niya is, magtulungan sa pagdadala ng pasanin. Alam niyo po yun, before naranasan ko yun na mayroon kang naka-prayer partner na kung saan lahat na yata ng burden niya, nakuha mo na para tuloy ang bigat-bigat din. Dahil di ba pagka once na ka-prayer partner ka at didinulog sa'yo, parang ikaw na yung nagdadala dahil nga idudulog mo naman yon sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, pagka lalo na may mga bata tayo dito, bigyan naman natin sila ng chance na magsalita. Kasi minsan, baka yung 5 minutes or 10 minutes na ubos na sa atin lang sa kakukwento natin ng mga ABF, no? Yan, yung mga YBF at yung CBF na ka-prayer partner natin. Opo. Yan. Hayaan naman natin po silang magsalita. Bigyan naman natin. Yan. Nakakatuwa nga sa buhay ni Paula last Wednesday. Di ba, Paula? Prayer partner kita. Hinayaan ko lang siya magsalita. At alam niyo po yung mga batang yan, pag hinayaan niyo magsalita, mas madagdag pa sa atin. Tama po ba yun? Yan. Nakakapagkwento po siya. Alam ko po yun na i-release po nila. Di ba? So, kaya nga sinasabi, nagdadalahan po tayo ng bawat isang pasanin. Amen po. At nakakatuwa po yun, di ba, na narinig natin na sa kanilang murang gulang, alam na nilang magbahagi. At iyon po ay natututunan po nila. Yan, sa pamamagitan nga po ng pag-attend po nila sa ganito pong gawain. Hindi na po sila nahihiya. Alam na po nila na ang ibinabahagi po nilang nais po nilang ipanalangin ay confidential at hindi po natin idadaldal naman sa iba. Ito po ay ibinahagi nila sa atin para idulog po natin sa Panginoon. No, pataas po yun, vertical, hindi po horizontal. Ano po, nagkakaintindihan po tayo. Ayan, mga kapatid na mayroong prayer partner mamaya na CBF. Tapos, panghuli po, syempre, yung paggawa nga ng mabuti. Yan, na sinishare po natin na wala pong kapalit. Ano po, yung nakikinabang po yung mga taong nababahaginan po natin. Yung bang pag-alis po, paghihiwalay po natin ng ating kapartner, kung 3 man yan, o 4, o 2 lang kayo, na-bless po siya. Amen po ba doon? So, nawala po yung kanyang kapaguran, nawala po yung kanyang daladalahin. Yan. Yun po yung sasagutan, bakit ka naman napagod? Kasi nga maraming mga alalahanin.
Yan. So ito naman po, sa number 3, paano maibsan yung ating pagod. Yan, ito po yung kabanata sa aklat po ng unang hari, kabanata pong 19. Yan, na kung saan si Elias po ay nagpunta sa Sinai. No po, yan. Walking through Elijah's experiences, yan. Ito po yung mga bagay na makikita po natin o may inspire po tayo kung bakit paano maibsan po natin yung ating mga kapaguran. Sa verse 2, meron pong pagbabanta doon si Jezebel. Ano po, sabi dito, sinabi ni Haring Ahab sa kanyang asawang si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano niya pinatay ang lahat ng mga propeta ni Baal. Kaya sa verse 2, nagpadala si Jezebel ng isang sugo upang sabihin kay Elias, patayin sana ako ng mga Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo sa ganito ring oras ang ginawa mo sa mga propeta. No, may mga propeta ni Baal, pinatay po ni Elias. Kaya siyempre, ikaw ba pagka narinig mo na may nagbanta sa iyo na papatayin kita, yay, may papatay sa akin. Di ba? Hindi naman po ganon. Matatakot ka, di ba? So, nandoon din po yung pagkatakot yan na naramdaman ni Elias. Then, ano pa po yung pang-apat? Nalumbay siyempre siya. Ikaw ba naman may nagbabanta sa iyo eh. Kaya nga po, anong ginawa ni Elias? Iniwan niya roon ang kanyang utusan at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad ay naupo siya sa lilim ng isang puno at nanalangin ng ganito. Alam niyo po ba ang panalangin ni Elias? Sabi niya, Yahweh, kunin na ninyo po ako. Ako po'y hirap na. Yan, sana naman wala pa sa mga taga-GCC na nagsabi ng ganyan, na dahil sa kanyang kapaguran, problema dito, problema doon, pumunta ka man kahit saan, ay naguguluhan ka, at sinabi mo, Lord, ayoko na. Hirap na ako. Maganda mag-dialogue si Rubian. hirap na ako. Ayan, kunin mo na ako, Lord. Yan. Hari nawang wala pa sa ating gumaganyan na mabuti pa pong may kasunod pa, mabuti pa pong mamatay na ako. Ito po yung si Elias, makita mo, di ba, man of God siya. Pero nasabi niya to. Kaya mga kapatid, magpakatatag po tayo. Tandaan nyo, nung binabasa ko nga to, wow, si Elias, nagkaganito, di ba? Na babad dyan sigurado sa presensya ng Panginoon. Yan, babad dyan, sabi nga, isang mabuting tao to. Pero nung naranasan niya yung pagod, naranasan yung sukdulan na siguro yung hirap niya sa buhay, nakapagsalita siya ng ganito sa ating Panginoon. Yan. Pero, sabi nga, sa number 5, merong food from an angel. Sino po dito pag nai-stress, napapagod, makakain na nga? Nasaan labas ang ice cream? Yan, ilabas yung mga, di ba? May mga ganun po. O ano na kayo, ang tagdan, magpakatotoo kayo. Minsan kami din ganyan sa office, pagka maraming utos, kain muna tayo, pabili muna tayong merienda. Kaya naman tawag ka sa isang supplier, o magdala kayong merienda. Napapagod na kami. Yan yung stress eating. Kasi po ang pagod, na-stress ka nun, di ba? Alam niyo po ba, pagkatapos po nung kaganapan na yun na sinabi ni Elias na hirap na siya, mabuti pang mamatay siya, sabi niya, nahiga siya at nakatulog. Pero dumating daw ang isang anghel. No po, siyempre, ang anghel, pag sinabi mong anghel, ano yan, bibigyan kanya ng blessing. Kinalabit siya at ganito ang sabi, gising ka na at kumain ka. Alam niyo po, nang siya ay lumingon, nakita po daw niya sa kanyang ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato. No, parang pizza 'yun, di ba? Biro niyo may pugon na talagang nag-iinit yung bato at nandoon yung tinapay. So, ayun po yung blessing. Kaya naman, kasunod niyon, iyon yung relief, di ba? Meron na kumain po siya, uminom, yan, at yung pagkain daw na ito ay sapat na nagbigay ng lakas upang maglakbay po siya muli ng 40 araw. Magkamisan, kaya mga kapatid, huwag kayong magpapagutom. Kasi magkamisan, ito po yung nagiging dahilan ng depression.
Kaya pwede rin talaga yan, pagka nagugutom ka, kumain ka, pero wag naman ng sobra para hindi ka lumapad. O, diba? O, aray ko daw, sabi ni Julie, nauntog ka ba nun o talaga tinamaan ka? Ayan. So, ayun po yun. Ano pa yung pinagdaanan po ni Elijah o ni Elias? Yan, sa verse 13 and 17, may God's order po. Yan. Sabi doon sa verse 13, lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng kuweba. Narinig niya ang isang tinig na nagsabi, Elias, ano ang ginagawa mo rito? So, ayan, basahin niyo po yung First Kings po na yan, no, na chapter 18 at saka 19. Doon sa verse 17, sinabi na naman po dito, ito yung order na sinasabing, ang makaligtas sa tabak ni Hazael ay papatayin ni Jehu. At ang makaligtas naman sa tabak ni Jehu ay papatayin ni Eliseo. Ito po yung si Eliseo, ito po yung hinirang naman o disipulo po ni Elias. Yan. Ngunit 7,000 sa Israel ang ililigtas ko, ang mga taong hindi lumuluhod kay Baal at hindi humahalik sa kanyang imahen. So, after po niya, nagkaroon po siya ng pag-asa at nanauli po yung kanyang lakas. Amen po ba doon? Nasusundan po ninyo? Yan. Then, sa 1 Kings chapter 18, verse 46, ang sinasabi naman po dyan, lumukob kay Elias ang kapangyarihan ni Yahweh. Hinigpitan ni Elias ang pagkatali sa kanyang damit at tumakbo sa unahan ng karwahe ni Ahab hanggang sa pagpasok sa Jezreel. Isipin niyo po yun, yung kanyang naging lakas, di ba? Naunahan niya pa yung chariot, no, ni Ahab. Ganun po pag nagpala ang Panginoon. Amen po ba doon? Yan. Next po. Yun. Ito po yung mga dapat nating panalangin pag tayo po ay humaharap sa kapaguran. Yan. Sabay-sabay nga po natin. Unang D. Dagdag ng kalakasan. Siyempre po, yung kalakasan na nagmumula sa ating Panginoon. Pangalawa, Daloy ng pag-unawa sa yan, daloy ng pag-unawa. Yan. Kailangan po talaga, nandoon po yung kaunawaan po natin. Yan. Na kung ano ba yung focus, ibig sabihin yung tuon, ano ba yung layunin mo? Kaya nung unang sinabi ko nga po sa inyo, alam mo ba kung bakit ka inilagay dyan sa praise and worship team, Ashley? Alam mo ba kung bakit ka naging isang CBF teacher dyan, Jen? Yan, at alam mo ba kung bakit ka naging intercessor? Yan, itong tatlong nasa haliwa ko. Dapat alam po natin, hindi yung, kasi pinilit naman ako ni Pastor eh. Ay kasi nagandahan ako dun sa kumakanta o mukhang crush pa. So kaya lang napunta doon. Hindi po kayo magpapatuloy pagka ganon. Po, dapat kung ano yung focus, kung bakit ka po nailagay, kung bakit ka miyembro, o bakit ka naging lingkod ng Panginoon sa ganong ministry, dapat nandoon po yung pagdaloy. Amen po ba doon? At number 3, ano po yon? Ang pag-asa bilang mga Kristiyano, dapat po ito ay nanggagaling lamang sa Panginoon. Hindi po pag-asa na galing lamang sa katabi mo o sa kapwa mo miyembro, kung hindi, talagang ang pag-asa po ay nanggagaling sa ating Panginoon. Yan. So, ayan. Sabay-sabay nga po nating basahin. Pagod ka na ba? Tunay na damdamin sa laki ng mga gawain sa araw-araw. Kaya naman, paano mababalisan ang pagod mo? Ang unang tugon, saan nakatuon ang pagod? Yun ang dahilan, kaya kahit nakakapagod, go lang kapatid. Amen po ba? Yan, minsan galing tayo sa trabaho, o maraming gawain sa school, tantambak yung ating mga gawain, assignments, pero pag may gawain, commitment mo yan kapatid, pumunta ka,
Ano po, dahil commitment po natin yan. May kanya-kanya po tayong kapaguran, may kanya-kanya po tayong mga ginagawa, pero sabi nga, nandoon po yung sikreto na tayo po ay unahin natin yung commitment po natin, alam po natin yung layunin natin, yan. At pag nandoon po tayo, alam niyo po yung mga kapatid, sabi nga, di ba, kung ano yung iyong tinanim, iyon ang iyong aanihin. Ano po, so, kasan po ba? Ayan. Kaya huwag tayong, sige nga po, Galatians 6 verse 9, sabay-sabay po nating basahin. Kaya huwag tayong masawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng tamang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Amen. Isang bagay po na napakaganda po nating isipin na sa pagdating ng Panginoon ay nagpapatuloy po tayo. Daratnan po niya tayo na nagpapatuloy na sasabihin niya sa atin, well done, good and faithful servant. Hindi po yung pagdating ng Panginoon, bumalik po tayo sa dati nating gawin. Ano po? So, napaka-sakit po nun, no, para sa Panginoon. Kaya po mga kapatid, yan, muli, huwag po tayong mapagod. Palagi lang po yung focus po natin sa kung ano po yung layunin sa buhay natin ng Panginoon. Kaya tayo ay magpatuloy. 25 years is 25 years. Kung minsan naisip ko nga na salamat Lord na narating po namin ang ika-25 taon na kami po ay nagpapatuloy. Sa dami ng mga trials, sa dami po ng mga nangyari sa ating iglesia, magmula po sa mga pamunuan, magmula po sa mga kapatiran, magkamisan parang, Lord, parang tinatabangan ka, umaayaw ka. Pero sabi nga, dahil dyan, sa salita ng Diyos, yan, sa pagiging babad natin sa salita ng Diyos, na sa umaga pa lang, tinutunghayan na natin ang kanyang salita, at sa pang-araw-araw, hindi po natin kinakasawaan na siya ay kausapin. Sa mga panahon na tayo ay nalulungkot, sa mga panahon na may mga triumph sa buhay, tandaan po natin, ang Panginoon ay may perfect timing, kaya wag po natin siyang pangungunahan. Nandoon po talaga dapat yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Yan. So, muli po tayong manalangin. Salamat po Panginoon sa iyong mga salita ngayong gabi. Tunay nga po, anumang kapuguran, anumang pong mga dagok na amin pong nararanasan. Tunay po, O Diyos, na Ikaw ang siyang aming maging kalakasan. Tunay nga po, Panginoon, Ikaw lamang ang siyang aming pag-asa. Kaya patuloy, Panginoon, na kami ay lumalapit sa iyong banal na trono sa bawat araw o kung may mga panahon na kami po ay dumaranas ng mga pagsubok, mga kapaguran, Panginoon. Lord, sa isip man ito, pagod na kami sa mga emotional po namin, ramdam po namin ang sakit. Lord, alam mo po yan, higit kanino pa man. Ikaw na Diyos na aming pinaglilingkuran, ang siyang unang at higit na nakababatid ng laman ng aming mga puso at isipan. Kaya wala po kaming dapat na maging rason upang kami ay hindi magpatuloy, sapagkat alam po namin na Ikaw ang Diyos ng pag-asa, Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan. At katulad nga po ng iyong lingkod na si Elias, bagamat naroon na Panginoon yung kawalang tiwala niya o kawalang halaga na niya sa kanyang buhay, sa kadahilanan ng kanyang paghihirap, pero naroon Lord, muli binigay niyo po siya ng pag-asa. Pinadala niyo po ang inyong mga anghel mula sa kalangitan upang ang kanyang lakas ay manumbalik. Kaya Lord, sa gabing ito, sa aming mga kanya-kanyang kapaguran, sa aming pong kanya-kanyang mga problema, Lord, Ikaw po ang solusyon. Ikaw po lamang ang siyang patuloy na magbigay sa amin ng puso na handang sumunod sa iyong banal na kalooban. Kung ano ang aming tinanim, ito po yung aming aanihin. Kaya wag, nawa Panginoon, ay patuloy na likaan mo po kami ng puso na laging handang gumawa ng mabuti para sa iyong ikararangan. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dako naman po tayo sa ating panalalanginan.
Sabi po, ang panalangin ay isang paraan ng pag-usap natin sa Diyos. Pamagitan ng panalangin, ay nagkakaroon tayo ng komunikasyon sa ating makalangit na Ama at nagagawa natin ibuhos ang ating isip, nadarama ating mga kahilingan sa Kanya. Isang pribileyo po mula sa ating Panginoon ang katulad ng gawain na ito na tayo ay sama-sama na. Kaya wag po tayong magkunawa na manalangin tumulong sa ating Panginoon. Gamat, sabi nga po sa Isaiah 65:24, ang dalangin nila kahit di patapos ay aking dirinig. Ibigay ko na yaong ayan, pagawakan po natin yung salita ng ating Panginoon. Di pa man po natin nasasabi, ayan, meron na po siyang ibigay na katulungan. Ayan. Sa oras po na ito, magulog po tayo ng tigtatatlo. Sige, tigtatalawa na lang. Tigtatalawa na lang po tayo. Wala na kung dalawa na ito kaya ito Brian. Uy, ako po. Ayan. Ikaw, panalangin tayo. Kami ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin ng Diyos sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa pribilegyo na kami, Panginoon, ay sama-sama, dumudulong sa laki ng Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil sinabi mo nga po sa Isaiah 65:24, Panginoon, na hindi pa man po namin nasasabi yung aming dinudulog. Ay, yan na po, Panginoon, yung katugunan yung katugunan ng aming mga panalangin. Salamat, Panginoon. Salamat po. Dahil kayo ang Diyos ng pagpapala ng Panginoon, ang Diyos na handang tumugon sa aming mga dinudulog na panalangin. Kaya naman sa oras na ito, Panginoon, patuloy na pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa oras na ito. Mag-isang tahanang ito, O Diyos, salamat sa bukas na pinto na kami, Panginoon, ay nagkaos ng prayer meeting sa tahanan nila, Danilo at Jessica. Patuloy nga po, O Diyos, na nagdedeklara po kami ng pag-ibig, pagpapala sa bawat sulok na tahanan. Ito kayo po, Panginoon, ang patuloy na maghari. Bless mo po ang tahanan ito, O Diyos. Patuloy na maranasan nila, O Diyos, yung pag-ibig na nanggagaling sa Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat maging sa aming pong pagkakaloob ng mga handog, O Diyos. Patuloy na kayo ang pala sa bawat isa na magkakaloob. Bless mo po ito. Patuloy na magamit po ito sa inyong kasi. Puri ka namin, pinapasalamat ka namin, O Diyos. Ito po ang aming samdalangin sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Ganda ka din namin talaga na Wala po. Ilang paalala po, announcement po tayo. Mga upcoming events. Ayan. Ngayon po ay 14. Tama po ba? Sa Sunday ay 18. Ayan. Doon po tayo sa 6 p.m. Ayan. Sa Sunday po, afternoon, sa mga choir members, meron po tayong special invitation o para po sa anniversary ng CHTM sa Balanga. So, may practice po ng Sabado. Kung anong oras po yun ay i-confirm po. Yan sa GC, paki-check niyo po. So, sigurado po yun, may practice po tayo dahil part po sa i-present po natin. Tapos yung band practice po, 4 p.m., full team, 5. The rest po yung choir na po. May ibang announcement po ba Saturday?
Yan. May fellowship si CBF, mag-aari na po sila ng matindi. Wala pa lang yun. Yan. Meron pa po ba? Alala ko, yan. I-check nyo po lagi mga GC po ninyo ha. At para po sa tatlong leader ng grupo po ng EBF, yan, ipaalala ko sa atin, naalala ko lang din, yung pinapaalala ko sa atin. Yan, yung ating pong assignment. Yan. Yun po, gampayan po natin para po tayo dumami po. Meron pa po ba? Wala na po? Hindi po, wala na po. Tayo po sama-sama tumayo. Pumasok po tayo sa ito. Kasi po mga kapatid, tayo po tayo. Pag-training po natin si Danilo sa kanya pong kaarawan sa araw po ng bukas. Pag-release po tayo mga Friday. Tinanay. Pag-pray po natin yung buhay po dito. Tunay nga po Panginoon, nagpupuri ng papasalamat po sa buhay, sa Friday, para sa Panginoon, nagpupuri ng papasalamat po buhay ng Panginoon, siya na pumulay ng Panginoon sa kaya man Panginoon sa pala, marami pang gawin sa pala, bawat tao kanyang mga Panginoon, ang tahanan na po, lahat ng sila Panginoon, at lahat ng mga bagay na patiwala na sa kanya Panginoon, aming Panginoon, para po siya bless his life, na ginagamit po kayo sa paglilingkod sa iyo Panginoon. Manatan mo po siya sa bayan, sa pamamaneho, sa bawat araw. Salamat po, wala ka namin sa mga kami. Jesus' name. Receive it. Tunay nga po Panginoon, puri nagpapasalamat po kami sa gabi po na ito na kami po ay nagtipon sa tahanan po ng Marata family po Panginoon, kay Danilo, kay Jack po Panginoon, maging kay Orlan na kasama sa lugar po na ito. Patuloy Lord na ang mga biyayas pagpapala po Panginoon, nagpatuloy po karanas po Panginoon sa kanila pong buhay. Dikit po Panginoon sa darating na kaarawan ni Danilo sa araw po ng Friday, patuloy Lord ng biyayas pagpapala. Marami pang taon po Panginoon yung kanya pong daranasin sa kanya pong buhay. Yung pag-iingat palagi, kanya pong pagbibiyahe, pagdadrive po Panginoon sa pagdadrive po pong maranasan, maging sa buhay din po ni Jack po Panginoon ay patuloy Lord na sa kanya pong panguna sa amin po sa praise and worship team ay patuloy Lord pagpalain niyo po yung kanya pong buhay. Buhay din po ni Danilo po Panginoon bilang isang leaders po Panginoon sa iglesia ng Great Madrid Church. Salamat po Panginoon at sa gawain namin po na ito po Panginoon sa amin po sama-samang pagpupuri, pag-samba po Panginoon sa aming po pakikinig ng mga banal na salita. Salamat po Panginoon sa buhay. Ilaw po Panginoon, patuloy po ginagamit po Panginoon upang magbahagi ng mga banal na salita. Patuloy po yung kanyang buhay at kalakasan ng kanyang physical na pangatawan ay patuloy niya po itong banal na salita. Sa amin pong sama-sama, mga prayer request po Panginoon, mga personal ba ito, maging amin po mga Lord sa inyo na amin po mga prayer item po Panginoon. Lord sa inyo po namin ito itiniwala po Panginoon. Nasa inyong kalooban po Panginoon ay tutugulin niyo po yung lahat ng amin po mga itinanglaon. Kaya naman po Panginoon kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat po sa inyo po Panginoon sa gabi po na ito. Maging sa bawat isa sa na dinako niyo po sa lugar po na ito ng Fiesta Community po Panginoon ng ligtas. Lord, kayo din po, dalanan po namin na sa amin po ang pag-uwi, sa amin po mga tahanan ay maranasan po namin ang inyong pag-iingat at paggabay po Panginoon hanggang sa kami po ay makarating sa amin po mga tahanan. Tatnan din po namin yung amin po mga mahal sa buhay na namin po yung galak sa kanila po mga salamat po Panginoon at patuloy Lord ng yung mga biyaya at pagpapala, tagumpay po Panginoon ng gabi po na ito ay patuloy po namin pong salamat po muli sa amin pong pagsasalusaluhan sa gabi po na ito, pakalinisin niyo po ito, pagsilbing kalakasan po ito ng aming po mga physical na pangangatawan at balik niyo po ito ng maraming beses po Panginoon sa mga tao sa paganda po na
Salamat po Panginoon at sa tuloy Lord na ikaw po ang siyang amin po nagbibigyan ng kapurihan po Panginoon sa lahat ng amin po mga ginagawa. Salamat po. Naway taglayin ng bawat isa yung mga biyayang pagpapalat na nanggagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nanggagaling sa ating Diyos Anak at ang pagsama ng Santong Espiritu ay patuloy po natin itong maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. Hey.